on Him because He cares for you. Pray without ceasing. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Pray in the Spirit at all times and on every occasions. Prayer power. Kami ay narito, lumalapit sa iyo, sana'y pakinggan mo. Mga dalangin namin, alam kong nariyan ka, nakikinig ka, O Panginoon, Panginoon. Kami ay narito, mga anak mo, alam kong dinidinig mo. Mga dalangin namin, laging nariyan ka, nakikinig ka, O Panginoon, Panginoon. Pag-inapatid, linisin, patawarin kami sa kasalanan namin, baguhin, hipuin ang mga puso namin upang sambahin ang ngalan mo. Pag-inapatid, linisin, patawarin kami sa kasalanan namin, baguhin, hipuin ang mga puso namin upang sambahin ang ngalan mo. Baguhin, hipuin ang mga puso namin upang ang mga puso namin ang mga puso namin upang sambahin ang ngalan mo. Prayer power. Sumayin niyo po ang masaganang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Sumapit na naman ang ganap na ikapito ng gabi at sa tuwing sumasapit po ang ganitong oras ay sumasa inyo po ang napakagandang programang ito ng Prayer Power mula po dito sa impila ng DZ80 1512 kHz Live Radio Southern Tagalog Region. Mapagpalang gabi po sa mga listeners natin sa kanilang mga transistor radio
At ganoon din sa mga taga-subaybay natin sa pamamagitan ng ating Facebook Live. Kumusta na po kayo? Marahil po ay nagtataka ang mga masusugid nating taga-subaybay. Ngunit ito pong ilang mga pagbabago na inyo pong natutunghayan ngayon ay naglalayon para higit po naming mapaglingkuran kayo sa pamamagitan po ng aming paghahatid ng salita ng Diyos at ng amin pong mga pananalangin sa inyo pong mga kahilingan na idudulog sa programang ito. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Ronald Ruiz, taos-pusong pasasalamat sa ministeryo ng late Apostle, ang minamahal na Apostle Arsenio Tanferyol at ng buhay na Apostle, ang minamahal na Apostle Jonathan Santos Ferriol. Maraming salamat din sa pamunuan ng PMCC Fort Watts Media, Pastor Charis K. Ong, at sa atin pong station manager dito sa DZ80, Pastor Marjeline Licaydo, sa pagbibigay ng pagkakataon sa inyong lingkod at sa aking mga kasamahan na pansamantala po ay hahalili sa atin pong mga regular na nakakasama dito po sa programang ito ng Prayer Power. Minsan pa ako po ang inyong lingkod, Pastor Ronald Ruiz, at hindi po ako nag-iisa. Kasama ko po mula sa aking kaliwa, ang manggagawa mula po sa PMCC Fort Watts, Molanay, si Brother Ken Marte. Brother Ken, mapagpalang gabi sa iyo. Praise the Lord. Isang mapagpalang gabi rin po, minamahal na Pastor Ronald, at maging sa ating mga avid listeners ng programang ito, ang Prayer Power, maging sa ating kamanggagawang naririto, si Brother Lot Solina. Mapagpalang gabi po, most especially sa ating minamahal na Apostle Jonathan Santos Ferriol, at sa lahat po ng mga nakatunghay ngayon sa programang ito. Magandang gabi po. Thank you, Brother Ken. Mula naman sa aking kanan, ang ating manggagawa mula po sa PMCC Fort Watts, Calawag, si Brother Lot Solina. Good evening, Brother Lot, at welcome sa Prayer Power. Hello po, Pastor Ronald. Magandang gabi po. Gayun din, binabati po namin ng isa pong mapagpalang gabi ang bawat isa sa atin na ngayon ay nakasubaybay sa himpilan po ng live radio sa dako ng Lucena City. At kami po ay nagpapasalamat na ngayon makakasama namin kayo. At gayon din, binabati rin po natin ng isa pong mapagpalang gabi ang ating minamahal na Chief Executive Minister, minamahal na Apostle Jonathan S. Ferriol. Gayon din, binabati rin natin ng isa pong mapagpalang gabi ang mga taga-Calawag at ang bawat isa sa atin. Glory to God. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Nais din nating batiin, Brother Ken, Brother Lot, ang mga kapatid natin sa buong Quezon, Marinduque District at sa lahat ng mga kapatid sapagkat tayo ay napapanood sa Facebook Live. Welcome po sa Prayer Power at nais nating ipaabot ang ating taos-pusong pagbati ng happy 50th birthday sa ating kamanggagawa si Pastor Glenda Kadage na nagdiriwang ng kanyang 50th birthday ngayon pong araw na ito. From all of us dito sa Prayer Power at sa kabuuan ng Quezon Marinduque District, kami ay nakikigalak sa inyong kaarawan ngayong araw na ito. At sa lahat ng mga listeners natin, Brother Ken, Brother Lot, na nagsa-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw na ito at sa buong buwan ng Pebrero. Kamakailan si Pastor Semi Porte. Last Sunday ata yun, last week ay nag-celebrate din ang kanyang 67th birthday at sa mga darating na mga araw pa ay marami pang mga magse-celebrate. Marami tayong mga February celebrants, Brother Ken, Brother Lot, ng mga kamanggagawa natin. At nais nating batiin ng belated happy birthday ang ating regional overseer, ang minamahal na Evangelist Leticia Ferriol, sa kanyang pagdiriwang kamakailan ang kanyang kaarawan. Purihin ang Panginoon. Ngayon pa lamang po ay maaari na kayong magpadala ng inyong mga prayer request. Yung mga listeners natin, yung mga nakasubaybay online, maaari po kanyong padala na ng inyong mga prayer request. Ganon din sa mga listeners natin sa kanilang mga transistor radio. Ang atin pong cellphone number ay nananatili na walang pagbabago sa ating cellphone number, ano?
para maipadala po ninyo, maisend po ninyo ang inyong mga prayer request dito po sa ating palatuntunan. Ang ating pong cellphone number 0920-593-0336, 0920-593-0336. Mapagpalang gabi din po sa mga kapatid ng PMCC Point Watch Lucena. Nais kong batiin sila ng maligayang pakikinig dito po sa ating programang Prayer Power. At sa bahaging ito ng ating palatuntunan, atin pong bibigyan daan kaagad ang isang buhay na patotoo mula sa isa nating kapatid na nakaranas ng di karaniwang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay, bunga ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo at bunga ng kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Atin pong pakinggan at tunghayan ang kanya pong patotoo. Ako si Paseng de Torres na taga San Juan, Batangas. Ako po binili na radyo ng aking mga anak na ako po makapakinig ng oras ng katotohanan. Na ako po noon may karamdaman. Ay ngayon po sabi ko po ito sa aking anak, mag-fix na oras ng katotohanan. Ay yun po, na sumpungan namin po yung natanggap namin ang kasagutan na kami po ipapanalangin daw ng Pastor Ramon. Ay ayos po, talagang nung ako po nagpa-doktor, hindi po binabanggit yung kwan. Pinagaling po ako agad ng Panginoon. Tunay siya nga po yung buhay na Diyos. Talagang papagaling nga po ng mga karamdaman. Tunay pong ako po nung dalhin sa ospital, hindi na po nabanggit yung masakit sa akin. Tinutukan ko na po ang left radio at ako po laging doon nakikinig at ako po na-privilege doon po sa mga salita ng Diyos at lalo-lalo na po doon sa mga patotoo ng aking pong mga kapatiran. Ako binisita dito sa amin na sila po marami sila na noon po kami nagkakilala na kami po noon lang ang nagpangipangita ay para po magkakapatid agad. Pakabait po ng bisete. Ako po nakatanggap sa Panginoon na ako po sa pagka ako po nakikinig ng salita ng Diyos, eternal po ang sinasabi sa akin ay magpabautismo. Umaga, tanghali, hapon, gayon po ang aking naririnig. Ngayon po, ang sabi ko po sa Panginoon, Panginoon, saan ako magpapabautismo? Sino magbabautismo sa akin? Hindi ako makapunta ng dagat at malayo. Ay noon pong hindi po nagtagal at nagparni po ang mag-asawa ng Pastor Mergy at ako po binabautismuhan. At tunay pong galak na galak po ako nung ako po bautismuhan ng pinahapunan at sila pinakaalis na talaga pong sobrang-sobra ang aking pong nadamang kapangyarihan ng Panginoon. Tunay po kahit na po saan ako nakatayo at pag ako'y nanalangin, ay tunay po ang dama ko ang presensya ng Panginoon. Ako nga pinatanong pa ng aking anak, bakit napapaano ka kayo? Sabi ko, wala. Tunay na napakabuti po ng Panginoon. Yung kulaan po nadama ang presensya ng Panginoon. Pero nung una po, wala ako nadama. Tunay na doon po sobrang pasaya ng aking sabi ko, ibibigay kong lahat. Sinuko ko lahat ang aking pong mga buhay at saka po ang aking puso. Tunay pong galak na galak po ang aking buhay noon. Tunay pong talagang sabi ko nga tunay na ito na nga. Oras ng Tuhan na siya totoo at hindi yung aking unang pinakinggang salita ng Diyos. At tunay pong ang mga biyaya, sabi nga po, sa biyaya tayo naligtas at hindi yung gawa muna. Biyaya agad. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon at siya nga po nakilala ko na dahil po sa aming kapatiran at gayon din po ang akin po namang anak ay nasabi kong ay doon ka na aatin sa DC-8 at sabi naman niya pareho din naman yung isa ay sabi ko doon na at yun ang totoo. At din po yung aking apo na siya po
binautismohan na. Kaya ako po nagpapasalamat sa Panginoon at kami po itatlo na nasa PCA. Salamat po sa Panginoon at gayon din po sa DCA, sa Left Radio. To God be the glory. Atin pong napakinggan at natunghayan ang patutuon ng kapatid na Pasing de Torres mula po sa San Juan, Batangas. Totoong kahanga-hanga po ang gawa ng Diyos sa kanyang buhay. At nakikita natin, Brother Ken at Brother Marvin, ang napakalaking impact at nagagawa ng ministeryo ng radyo o ng media sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at sa pag-aakay ng kaluluwa, sapagkat isa si Sister Pasing de Torres sa mga naging bunga ng pangangaral ng salita ng Diyos, partikular dito sa programang Prayer Power. At mula noon nang siya'y makapakinig ng Prayer Power at ng mga programa dito sa DZAT, sa Live Radio Southern Tagalog, ay hindi na siya bumitaw. At ang biyaya ng Panginoon hanggang ngayon ay naglilingkod pa rin siya sa Panginoon. Yan ang nagagawa ng pamamahayag ng dalisay at walang daya na salita ng Diyos, at sa kapangyarihan din ng panalangin sa pamamagitan ng himpilang ito ng live radio. Kaya ipamalita po natin sa mga nanonood sa online, hindi lamang po natin dapat i-like. Nakikiusap po kami na kung pwede pong humingi ng konting pabor sa inyo, na kung pwede po habang kayo po'y nanonood ay pakiclick po yung share para mas marami pang mga kababayan tayo na makaalam tungkol po dito sa mga pamamahayag at sa mga pananalangin. Alam mo, Brother Ken, Brother Marvin, ang mga kababayan natin naghahanap lang ng outlet yan. Ang mga kababayan natin kaya sila nakagagawa ng mga bagay na labag din sa kanilang kalooban, marahil sapagkat limitado yung kanilang mga nakikitang mga paraan para maresolba yung kanilang mga kinakaharap na mga suliranin o mga dalahin sa kanilang mga buhay. At kung malaman nila na mayroong Prayer Power, may programang naglalapit sa kanila sa Panginoon, may programa na gaya nito na Prayer Power na nananalangin sa mga kababayan natin na nangangailangan, marahil ay mabubuhayan sila ng pag-asa. At yan ang layunin ng programang ito ng Prayer Power. Kaya minsan pa, kayo po ay aming inaanyayahan na subaybayan at paki-share na rin ang link ng atin pong programa para po sa mga kaibigan ninyo, sa mga kakilala ninyo, sa ating mga kababayan na nangangailangan pa po ng hindi lang ng panalangin, kundi lalong-lalo na ng salita ng ating Panginoon. At bago natin tunguhan ang atin pong pananalangin sa mga prayer request na ipinapadala po ninyo ngayong gabi, tayo muna ay magbibigay daan sa pagbubulay ng salita ng ating Panginoon. At sa gabing ito, nais ko pong dalhin sa inyo ang salita ng Diyos sa 1 Peter sa chapter 4, verse 7. Ngunit bago po yan, tayo po'y sandaling mananalangin na manaming Diyos. Pagpalain mo ang iyong mga banal na salita, pagpalain mo ang mga kababayan namin, kasangkapanin mo ito upang higit nilang maunawaan ang kahalagahan na kami ay dapat maglagak ng laging tiwala sa iyong magagawa. Salamat po, Ama naming Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Atin munang basahin ang ating teksto sa unang Pedro sa 4, ang talata ay 7. Brother Ken, pwede nating basahin. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo nga'y magpakahinahon at magpuyat sa pananalangin. Purihin ang Panginoon. Itong
talata na ating binasa, ito'y bahagi ng sulat ni Apostol Pedro, ay kanyang binabanggit ang kahalagahan ng pananalangin, lalong-lalo na sa ating panahon. Amen. Para sa kabatiran ng mga kababayan natin, tayo ngayon ay napapaloob sa tinatawag na end time. And to be specific, ito ay tinatawag ng Biblia na kawakasan ng mga huling araw o end of the last days. At sa kawakasan ito ng mga huling araw ay binigyang diin ni Apostol Pedro ang kahalagahan na tayo ay dapat magpahalaga sa pananalangin. Kaya nais kong ulitin yung talatang ito. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo nga'y mangagpakahinahon at mangagpuyat sa panalangin. Apostle Peter gives emphasis on prayer, lalong-lalo na tayo ngayon ay nasa kawakasan ng huling araw. Kaya ang mensaheng nais kong iparating at ibahagi sa inyong gabi ay ang paksang the end time relevance of prayer. Ang gawaing pananalangin, Brother Ken, Brother Marvin, ay gawaing hindi napapasok. Ibig kong sabihin ay may mga gawain na maaaring tumagal lang ng isang partikular na panahon at pagkatapos ng partikular na panahon ay parang naluluma. Parang hindi na nauuso. May mga gawain gayon. Sa isang partikular na haba ng panahon, usong-uso. Yun ang laging ginagawa. Pero pagkatapos ng bahagi ng panahon na yon ay parang hindi na uso. Hindi na ginagawa. Ang gawaing pananalangin ay hindi po gawaing nauuso sa isang partikular na panahon, kundi ang gawaing pananalangin ay ginagawa sa lahat ng panahon. Walang bahagi sa kasaysayan na ang mga sugo ng Diyos ay nagturo na hindi na tayo dapat manalangin. Sa bawat panahon at sa lahat ng panahon, hinihikayat tayo ng mga sugo ng Diyos na tayo ay dapat magtalaga, magpahalaga sa panalangin. At si Apostol Pedro ay kanyang binibigyan diin na lalong-lalo na sa ating panahon. Amen. Kung ito ay totoo sa mga nakalipas na mga panahon mula sa lumang tipan hanggang sa pasimula ng bagong tipan, binibigyang diin ni Apostol Pedro ang kahalagahan na tayo ay dapat magtalaga at dapat gawin ang panalangin. Ang salita na ginamit ni Apostol Pablo ay magpuyat sa panalangin. Praise God. Magpuyat sa panalangin. Ito ay pagbibigay diin ni Apostol Pablo na sa kawakasang ito ng mga huling araw, kung meron mang isang bagay na dapat tayong dapat pahalagahan at hindi pabayaan, kung meron mang isang gawain na dapat bigyang pansin at bigyang diin natin na mga mananampalataya ay ang gawaing pananalangin. At ito ngayon ang nangyayari, Brother Ken at Brother Marvin, sa tunay na iglesia ng Panginoon, sa Pentecostal Missionary Church of Christ in the Foytwats na pinapangunahan ng buhay na apostol. Bagamat ang isa sa kapansin-pansin na gawain sa PMCC Foytwats ay ang pangangaral ng salita ng Diyos, ngunit kakabit nito at kalakip nito ay ang gawaing pananalangin. Kung mapapansin ninyo, itong panalangin ay nagsisilbing, it serves as a prelude to every evangelistic work. Sa tuwing tayo ay may mga ginagawang pangangaral, ito man ay maliit na gawaing pangangaral at lalong-lalo na sa mga malakihang gawaing pangangaral, ang unang gawain bago ang mga pangangaral ay ang gawaing pananalangin. Amen. Maalala natin itong nagdaang Humphrey Global Crusade. Bago sumapit itong dalawang magkasunod na araw na Humphrey Global Crusade sa dako ng Luneta, ito ang pinakamalaking entablado sa buong Pilipinas. Ang unang gawain bago yung dalawang araw na dalawang gabi na pangangaral ng salita ng Diyos na ginawa ng mahal na Apostle Jonathan ay ang ating pagbibigay ng
pansin at pagpapahalaga sa gawaing pananalangin. Kaya nagtakda tayo ng mga prayer week, nagtakda tayo ng mga prayer meetings upang ibabad ang gawaing ito at biyaya ng Panginoon. Hindi binigo ng Diyos Amen. ang layunin ng pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Palibhasa ito yung tinatawag nating ito yung tamang aksyon na dapat gawin bago ang pangangaral ng salita ng Diyos, ang gawaing pananalangin. So prayer serves as a prelude to an evangelistic work. Amen. Ngayon, itong panalangin na ating ginagawa, sabi ni Apostol Pedro, ay dapat nating paghusayin, dapat nating lalong pahalagahan sa kawakasang ito ng mga huling araw. Ano po ang mga kadahilanan bakit gayon na lamang ang pagtuturo sa atin ng mga sugo ng Diyos na sa kawakasang ito ng mga huling araw ay dapat nating lalong pahalagahan at lalo nating dapat pagtalagahan ang gawaing pananalangin sapagkat meron pong babala ang mga sugo ng Diyos. Mababasa natin sa 2 Timoteo sa 3 mga talatang 1 hanggang sa mga sumusunod na talata kung ano ba ang kalagayan ng kawakasan ng mga huling araw at kung bakit hinihikayat tayo ng mga sugo ng Diyos na lalong bigyang diin at lalong pahalagahan ang gawaing pananalangin. Ganito po ang pahayag ng salita ng Diyos sa 2 Timoteo 3 mga talatang 1 hanggang sa mga sumusunod na mga talata. Ngunit unawain mo ito, na sa mga huling araw darating ang panahon ng kapighatian, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, walang habag, mga mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mabangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, mga matigas ang ulo, mga palalo, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Sa talatang 1 ay nabanggit mo kanina, Brother Marvin, yung salita ni Apostol Pedro sa kanyang sulat kay Timoteo, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Itong panahon natin ay panahon na mapanganib, perilous time. Tunay. Ito ay pinakamapanganib na panahon sapagkat itong panahon natin ay panahon ng sukdulang pagsama ng panahon. Tunay. Dito sa Apokalipsis sa 22, ang talatay 11, ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Hindi lang karaniwang kasamaan ang ating natutunghayan ngayon, Brother Marvin at Brother Ken, kundi sukdulang pagsama ng panahon. At dahil dito sa sukdulang pagsama ng panahon, hindi na kinakailangan nating patunayan yan sa ating mga kababayan sapagkat tayo mismo, bawat isa sa atin ay nakakasaksi sa mga kasamaang nangyayari, hindi lamang araw-araw kundi mayat maya. Personal nating nasasaksiyan yung mga masasamang pangyayari sa ating lipunan. At itong pagsama ng panahon, itong sukdulang pagsama ng panahon, in a way, ay nakakaapekto ito sa atin na mga mananampalataya, lalong-lalo na. At itong pagsama ng panahon ay posibleng magdulot ito ng panlalamig ng pananampalataya ng mga mananampalataya. Sa Mateo sa 24 ang talatay 12 ay tinuran ng ating Panginoong Hesukristo mismo ang masamang epekto ng pagsama ng panahon sa atin na mga mananampalataya. Ganito ang pahayag ng salita ng Panginoon. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig.
ito palang paglago ng kasamaan o isukdulang pagsama ng panahon ay mayroong masamang epekto ito sa atin na mga mananampalataya. Itong pagsama ng panahon na binabanggit ng Bible ay hindi lamang ito sa pangyayari sa kabuuan, kundi maaring ito'y tumutukoy, Brother Marvin, Brother Ken, sa mga masasamang pangyayari din sa buhay natin bilang mga mananampalataya at sa buhay ng bawat individual na tao sa kabuuan. Halimbawa, yang mga sakit ngayon na naglipa na. Parang ang mga sakit ngayon ay hindi natin pwedeng baliwalain ang karaniwang lagnat. Hindi natin pwedeng gawan lamang ng mga home medication kung tawagin natin o mga personal remedies, yung mga sakit na nararanasan natin sapagkat posibleng maging sintomas ito ng mas malalang karamdaman. Yan ay bahagi ng pagsama ng panahon. At ang tanging magagawa natin ay ang ipanalangin sa Panginoon. Amen. Bagamat meron tayong medisina, hindi natin tinututulan ang pwedeng magawa ng medisina, ngunit higit sa lahat ay ang pwedeng gawin ng Diyos Praise sa the Lord. mga karamdaman. Amen. Kaya itong pagsama ng panahon ay hindi lamang limitado ito sa mga pangyayari sa ating kapaligiran, gaya ng mga krimen, kundi sa mga personal na mga pangyayari sa ating buhay. Halimbawa, ang mga sakit ngayon ay hindi karaniwan, ang mga cancer na uuso ngayon, ang mga sakit na kung tawagin ay sakit sa damdamin, gaya ng anxiety. Maraming na-stress po ngayon. Oo, maraming nai-stress. Marami ang nagugulumihanan, marami ang nababalisa. Ngunit ang banal na kasulatan ay merong tiyak na gamot upang gamutin ang mga ganitong uri ng karamdaman. Sinasabi sa unang Pedro sa 5 ang talata ay sa talatang 7 na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Kaya maliwanag po sa banal na kasulatan kung bakit hinihikayat tayo ng mga sugo ng Diyos, na mga lingkod ng Diyos, na lalong pahalagahan ang gawaing pananalangin sa kawakasang ito ng mga huling araw, sapagkat itong panahon natin ay panahon ng sukdulang pagsama, sukdulang kasamaan. At ang banal na kasulatan ay nagtuturo sa atin sa pamamagitan ng mga sugo ng Diyos na lalo nating pagtalagahan, lalo nating bigyan ng pagpapahalaga ang gawaing pananalangin. Sapagkat ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Purihin ang Panginoon. At ito po ang aming paanyaya sa bawat isa sa inyo, mga kababayan namin, sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan. Halina po kayo at samahan nyo kami sa amin pong gagawing pananalangin ngayong gabing ito. Purihin ang Panginoon. Tayo po ngayon ay magbibigay daan sa ating mga pananalangin mula sa ating mga listeners at mula sa ating mga televiewers sa online. At habang kami po ay nananalangin, samahan niyo po kami at inyong lakipan ng pananampalataya na ang Diyos ang maglalaan ng tugon sa anumang mga kahilingan inyong idudulog ngayong gabi. Ito man ay mga personal na problema o mga family problems, ito man ay mga pangangailangan, ito man ay kagalingan sa ating mga sakit, sa ating mga karamdaman, ang Diyos ay nag-aanyaya sa atin na tayo ay lumapit sa Kanya. Amen. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin na manaming Diyos. Salamat po sapagkat may programa ng Prayer Power. Salamat sapagkat Ikaw ay laging nag-aanyaya sa amin na lumapit sa iyo. Ikaw ay nakikinig ngayon. Ikaw ay nakatunghay ngayon. Lord to God. Ikaw ngayon, O Diyos, ay nagmamasid sa amin. Amen. Ikaw ay nakatingin sa aming mga puso.
at ikaw ay nakikinig sa aming mga samo, sa aming mga pananalangin. Linisin mo kami, dakilang Diyos, at banalin, marapatin mo kami sa aming pagdulog sa iyo, sa aming paglapit sa iyo, at amin pong pinagkakaisahang ilapit ang mga kahilingan ng amin pong mga listeners, ang kahilingan ni Dilbert Cypress, ang kanyang personal prayer request, anuman ito, Panginoon, ikaw ang maglaan ng katugunan sa kanyang kahilingang ito. Hallelujah! Ito man ay para sa kanyang sarili, para sa kanyang sambahayan, ito man ay para sa kanyang kagalingan, sa kanyang sakit, ikaw po ang maglaan ng katugunan. Ganon din kay Sister Lourdes Aranza, para kay Brother Reggie Aranza, para sa kanyang lubos na kagalingan. Opo, Panginoon, ipagkaloob mo po ang kanyang hinihiling para sa kanyang anak na si Reggie Aranza. Ipagkaloob mo ang lubos na kagalingan sa kanyang sakit. Si Lauren Lintag sa kanyang pag-take ng civil board exam sa darating na buwan ng Marso. Praise God. Pagpalain mo po ang mga araw bago sumapit. Kasangkapanin mo ang kanyang mga pagre-review upang lubos siyang maihanda sa darating na civil board examination, at biyayaan mo po na mapasama siya sa mga successful examinees. Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Si Sek Magnaye na ingatan at gabayan sila sa araw-araw, tulungan sa mga pagsubok at palakasin din ang kanyang pananampalataya. Opo, dakilang Diyos, lagi niyang bigyang ng panahon at bigyan daan ang mga gawain sa iyong iglesia at maging ang pakikinig sa iyong mga salita sa himpilang ito upang lalong lumalim ang kanyang unawa at lalo niyang maingatan ang kanyang banal na pananampalataya. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Praise the Lord. Amin din pong dinadalangin si Sister Lina Juarez Amen. for guidance and protection for her whole family. Dalangin namin, Panginoon, ay patuloy mong igawad sa kanila ang iyong mayamang pakikisama. Amen. At maging sa kanilang pamilya ay ang iyong gabay ang lagi nilang maranasan. Gayun din po para kay Joe Antibay na manumbalik ang kanyang pangangatawan sa normal, at ikaw po ang Diyos na patuloy na maglaan sa kanya ng kagalingan, anuman ang kanyang nararamdaman. Amen. Gayun din kay Olegario Abanes sa kanyang prostate at oral chemotherapy. Dalangin namin, Ama naming Diyos, patuloy mong pagpalain na ang kagalingan ay iyong igawad sa kanya at patuloy kang magpatotoo, sapagkat ikaw na aming Diyos ay Diyos na nagpapagaling ng karamdaman. Gayun din po ang lubusang gumaling sa depression ang kanyang apo, si Alrian Juarez at Vincula. I-provide mo po ang pangangailangan ng kanyang anak at kanyang manugang financially upang magkaroon sila ng pangbayad sa mga gamot at mga bills sa hospital. Tulungan mo, Glory to Panginoon, God. na ang mga kahilingan ng mga kaibigan namin ito'y pagpalain mo. Amen. Ikaw ang Diyos ang siyang maglaan ng katugunan. Praise the the Lord. Lord. Gayun din po kay Rosalina Romero ang bukol sa kanyang Hallelujah. breast at kilikili. Dakilang Diyos ay In Jesus' paglaanan name. mo po ng kagalingan. Amen. Opo, Pagpalain mo Panginoon. po, dakilang Diyos, na patuloy kang magpatotoo sa kanila. Amen. Yamang ikaw ay Diyos na aming Praise the tinatawagan. Ganun Amen. din kay Zenaida Almuete sa sakit na gastric at nahihilo at siya'y nagsusuka. Tulungan mo po, dakilang Diyos, na ikaw ang maglaan din ng kagalingan sa kanya. Gayun din kay Casey Baybay, pagalingin ang kanyang sakit na may infection sa dugo at sa kanyang pneumonia. Panginoon, tulungan mo po na ikaw po ang gumuwang makapangyarihan sa mga Amen. kaibigan o kapatid naming ito na may karamdaman. Opo, Panginoon. Nananampalataya kami, dakilang Diyos, na sa aming mga prayer request ay patuloy mong paglalaanan kami Amen. ng iyong Praise the mayamang Lord. pagtugon. Maging kay Amen. Nympha Sarmiento sa kanyang personal prayer request, nalalaman mo, dakilang Diyos, ang mga bagay
ang aming mga dinadala, ang aming mga dinaramdam, dakilang Diyos, anuman ang kahilingan ng aming avid listener na ito ay patuloy mong pagpalain na ikaw ang Diyos na maglaan sa kanya ng katugunan. Amen. Glory to God. Glory to God. Sama-sama rin namin, Panginoong, inilalapit sa iyo ang aming kaibigan na si Sister Emmy Rose Grabes. Complete healing and fast recovery nilang mag-ina. Matanggal nawa ang persistent na ubo niya at pananakit ng tiyan at bloated ng kanyang anak. Dakilang Hallelujah. Diyos na maibiging Ama, ikaw, Panginoon, ang lalong higit na gumawang makapangyarihan sa aming kaibigan na si Sister Emmy. Sinabi mo na kung kami ay tatawag, ikaw ay sasagot. Amen. At sa kanilang pananampalataya, Panginoon, ay ikaw ang lalong higit na magkaloob ng kagalingan. Amen. Gayon din ang aming kaibigan na si Lucky Iborde. Amen. Mawala nawa ang rashes na Hallelujah. makati sa kanyang balat at bigyan ng kagalingan sa anumang karamdaman, bigyan ng magandang kalusugan. Ikaw, Panginoon, ang lalong higit na magbigay ng kagalingan sa aming kaibigan ngayon na patuloy na lumalapit at sumasampalataya. Yes, Na Lord. sa aming paglapit, Panginoon, ikaw ang magbibigay ng kasagutan, maalis ang mga pangangati ng kanyang katawan. Amen. Gayon din kay Nanay Mila Iborde, higit pang palakasin at buhay, mawala ang pananakit ng mata, at panalangin para sa Iborde at Diaz family. Dakilang Diyos, ikaw ang lalong higit na magpala, ikaw ang lalong higit na maglaan ng kagalingan sa aming mga Amen. kapatid Praise God. na walang sawang lumalapit sa iyo. Gayon din, Panginoon, ang aming kaibigan na si Beth Tandok, ang kanyang financial breakthroughs, makasumpong ng mga sure buyers para sa binebentang lupa. Amen. Panginoon, ikaw ang lalong higit na magkaloob sa kanila ng kanilang mga kahilingan. Ilalayo nyo sila, Panginoon, sa mga taong mga manluloko. Hallelujah. Lalong higit sa mga taong scammer, kundi, Panginoon, ibigay mo rin sa kanila ang mga taong tapat ang puso upang magkaroon ng katugunan ang kanilang hinihiling. Amen. At kami, Panginoon, ay sumasampalataya na sa oras na aming ibuka ang aming mga bibig, sa oras na kami ay humiling sa iyo, ikaw na Diyos na makapangyarihan na siyang may likha ng langit at lupa, ay siyang magbibigay ng aming Amen. mga katugunan sa aming mga pananalangin. Amen. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Purihin ang Panginoon. Inyo pong napakinggan ang unang bahagi ng atin pong pananalangin sa atin pong prayer power. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na ipadala ang inyong mga prayer request. Ang atin pong cellphone number 0920-593-0336. At kami po ay humihingi ng pabor sa lahat po ng mga viewers natin online. Habang kayo po ay nanonood, ay pakiclick po ang like at gayon din pakishare ang link ng programa ito ng Prayer Power para sa kabatiran ng marami nating mga kababayan na nangangailangan ng panalangin. Purihin ang Panginoon. At bago natin tunguhan ang ikalawang bahagi ng atin pong mga prayer request, atin po munang pakinggan ang isang papuring awit na pinamagatang Ikaw. Ikaw ang nagbigay ng buhay, ikaw, Panginoon. Ikaw ang nag-ingat sa amin mula pa noon.
Walang nangyayari sa mga bansa, walang nangyayari sa mga henerasyon ng tao na nakakaalpas sa atensyon ng Diyos. Ito man ay masama o mabuti. Whatever is happening in a country, in a nation, never escapes the divine attention. God sees. God pays attention. And God expresses appropriate emotions, feelings, sentiments towards anything that happens in a country. Hindi bulag ang Diyos, hindi tulog ang Diyos, hindi nahihimbing ang Diyos. Sa lahat ng mga kalikuan, sa lahat ng kasamaan na nangyayari sa ating bansa ngayon, ang Diyos ay mayroong partikular na pagmamalasakit sa mga bansa. Ayaw niya na ang mga bansa ay mapahamak. Pero bago hukuman ng lubusan ng Diyos ang henerasyon, ang isang bansa, gaya sa Nineve, ang Diyos ay nagsusugo ng kanyang mga sugo. Mayroong nagmalasakit sa Sodoma at Gomora, si Abraham. Para sa huling pagkakataon ay makapagsisi ang isang bansa. Kayo ba ngayon ang Abraham sa Pilipinas ngayon? Na ang inyong pagmamalasakit, pagmamahal sa bansa natin at sa mga bansa ng mundo ay gayon na lamang. Identify with the longings of heaven, the ecstasies of heaven. There is great rejoicing over one who repents. Ang panglaban natin sa kaharian ng kadiliman ay ano? Ang Ebanghelyo. Sino sa inyo ang naniniwalang si Kristo ay darating? Sikapin natin na tayo ay mapasama sa pagdating ng Panginoon. Mag-pray kayo sapagkat itong Great Tribulation, this has never happened on earth. Ang good man of the house ang may huling mensahe. Huwag kang papabaya sa iyong pananampalataya. Because if you will lose, you lost everything. You lost your temporal, you lost your eternal promises of God. Ang kanyang inilaan sa atin, yung madaling pagtakas. Maghanda ka sa rapture, wala kang katalo-talo. Pag ma-rapture ka kasi, ligtas ka na sa lahat ng hirap. Don't forget the warning of the good man of the house. Unahin ang dapat unahin. Pahalagahan ang mahalaga. At isipin natin na naatangan ako ng good man of the house. At sana magkita-kita tayo sa rapture. Muling mapapanood at maririnig saan mang panig ng daigdig. Ang pagsasahimpapawid ng Oras ng Katotohanan. Kasama ang lingkod ng katotohanan, Apostol Jonathan S. Ferriol. Tuwing linggo, alas 7 ng umaga sa Channel TV5 Kapatid Network. Halina't pakinggan aming kaibigan, kanyang panawagan. Sa oras ng katotohanan. Tayo po ngayon ay pumapasok na sa ikalawang bahagi ng atin pong pananalangin para po sa inyong mga prayer request.
At nais ko pong muling banggitin sa inyo ang ating hotline number 0920-593-0336 at sa atin pong mga kababayan, pakisubaybayan po at pakisundan po ang mga programa ng DZ80 1512 kHz Live Radio Southern Tagalog sa ating Facebook, YouTube, TikTok, Instagram account Live Radio DZ80 1512 Southern Luzon. At inyo pong masusubaybayan ang iba pang mga programa dito po sa DZ80 1512 kHz Live Radio Southern Tagalog Region. Ako po ang inyong patuloy na nakakasama, Pastor Ronald Ruiz, at kanina nakasama natin sila Brother Ken Marte at Brother Marvin Solina sa ikalawang bahagi ng atin pong mga pananalangin, at sa mga susunod pang mga episode ng Prayer Power ay makakasama natin ang ating mga kamanggagawa na kasama ko ngayon dito sa studio. Una sa lahat, sa aking kaliwa si Pastor Christine Bautista mula sa PMCC Foyt Watts, Alabat, Quezon. Good evening, Pastor Christine. Praise the Lord. Mapagpalang gabi po sa aming pong minamahal na coordinator, Pastor Ronald Ruiz. At ganun din po sa atin pong mga avid listeners ng programa pong Prayer Power na atin pong mapapakinggan sa live radio. Especially po sa atin pong minamahal na beloved Apostle Jonathan Esperiol. Mapagpalang gabi po. Thank you, Pastor Christine. At makakasama din po natin ngayong gabi at sa mga susunod na episode ng Prayer Power ang ating kamanggagawa mula po sa PMCC Foyt Watts sa dako po ng Dolores, Quezon, Pastor Elmar Mamangon. Pastor Elmar, good evening. Magandang gabi po sa ating minamahal na coordinator, Pastor Ronald Ruiz, at sa ating pong Chief Executive Minister, ang ating minamahal na Apostle Jonathan S. Feriol, sa ating pong mga kapatid at sa ating mga taga-subaybay sa programa ng Live Radio. Isang mapagpalang gabi po, lalo na po sa ating mga taga-subaybay na lubos na umaasa sa kapangyarihan ng panalangin. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Praise the Lord, to God be the glory. Gaya po ng aking nabanggit kanina, sila po ay ating mga makakasama sa mga susunod na episode ng Prayer Power tuwing gabi po ng Lunes at Biyernes ng gabi alas 7 hanggang alas 8:30 dito lamang po sa DZ80 1512 kHz Live Radio Southern Luzon. At ngayon tayo po'y magbibigay daan sa atin pong ikalawang bahagi ng atin pong pananalangin. Praise the Lord. Hallelujah. May biging Diyos na aming Ama, lubos ang aming mga pagpapasalamat, pagluluwalhati sa makapangyarihan mong pangalan. Amen. Kami po ay patuloy na nagtitiwala sa iyo at minsan pa naglalagak ng marami naming mga pagkakatiwala. Muli po kaming dumadalangin na ikaw ang Diyos na sa amin ay muling tumunghay. At muli, O Diyos, abutin mo ang bawat naming mga kahilingan. Amin pong inilalapit sa iyo ang kapatid na Ronald Ikasyam, ang kanya pong pananakit ng paa at pananakit ng paa ng kanyang inay na si Angelica o Angelina. Ikaw ang Diyos na patuloy na humipo at gumawang makapangyarihan sa kanya. Amen. Amin pong inilalapit sa iyo na mayroong buong pananampalataya. Ikaw ang Diyos na patuloy na gumawang makapangyarihan. Ganon din po si Zenaida Gano Almoete para sa kanya pong karamdaman na lubusang gumaling ang kanyang pulmonya, lagnat, ubo at sipon. Hallelujah! May biging Diyos, tunay na kung wala ang iyong tulong at habag sa amin, ay wala po kaming kakayanan upang ang kagalingan ay amin pong makamtan. Maliban na ikaw ang Diyos na makapangyarihang tumulong sa amin at mahabag ang amin pong panalangin, ikaw ang Diyos na magpagaling sa Kanya. Ganon din po si Nati Katapang na ma-process na ang papel na inilalakad ni Sister Lynn sa France at tulungan po siya na laging
ang kanyang maging kalagayan ay maging maayos at ang kanyang magiging hanap buhay. Hallelujah, hallelujah. Ama naming Diyos, patuloy kami nagtitiwala sa iyo, kumikilala sa iyong kapangyarihan. Yes, Lord. Sapagkat tunay na sa mga nagtitiwala sa iyo ay mayroong kaganapan. Amen. Amin din po ipinamamagitan si Yasmin Cupon, Asutilia, Okan, for her health, na gumaling na po sa lalong madaling panahon. O Diyos, makapangyarihan ka pong sa kanya ay tumugon. Patuloy ka pong gumawa ng mga himala sa kanya, at ikaw ang Diyos na laging magpatotoo sa kanyang buhay, upang sa kanyang buhay ikaw ay lubos niyang madakila. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Gayon din po aming ipinapamagitan ang kahilingan ni Oryag Giyad, ang lubusang kagalingan para sa kanyang mata na may glaucoma. Ama naming Diyos, hipuin mo ngayon ang kanyang mga mata. Amen. At lubos na kagalingan ay ipagkaloob mo sa kanya, Yes, ayon Lord. sa kanyang pananampalataya. Amen. Gayon din ang kahilingan ni Resmen Kuya Perico, na makalabas na ang kanyang apo sa ospital. Ang lubos na kagalingan ay ipagkaloob mo, Amen. maging ang kanilang mga pangangailangan sa kanilang paglabas sa ospital, ikaw ang Diyos ang maglaan. Siya nga po. Gayon din ang kahilingan ni Ricarlito Malaca de Guzman, na ang kanyang mga anak ay patuloy na ingatan. Maraming salamat po sapagkat ikaw ang Diyos ang patuloy na siyang gumagawang makapangyarihan. Gayon din ang kahilingan ni Fe Vedana para sa kanyang personal na kahilingan. Ikaw po ang nakakaalam at nakakabatid ng kanyang kahilingan. Ngunit kami, sa aming paglapit, batay sa kanyang pananampalataya, anuman ang kanyang kahilingan ay iyong ipagkakaloob. Maraming salamat po. Glory to God. Hallelujah. Minsan pa po, Panginoon, amin pong pinamamagitan si Mercelita Javier Barion, na ang kanya pong nasa ng puso na makapaglingkod sa Panginoon ang kanyang mga mahal sa buhay upang makatanggap ng biyaya ng kaligtasan. Praise the Lord. Amin din po ipinamamagitan si Sir Jax para sa mama niya na si Sister Chit Azagra, na nangangailangan, o Diyos, ng kagalingan sapagkat siya mayroong karamdaman na gallstone. O Diyos, Hallelujah. itinataas namin sa iyo ang patuloy na karangalan at ang patuloy na kaluwalhatian. Amen. Sapagkat Praise sa the Lord. iyo ang lahat ng bagay ay walang imposible. Amen. Amin pong panalangin, pagalingin mo rin po ang kanyang uric acid. Ganun din Hallelujah. para sa kanyang bunsong kapatid na si Brother Jay, na magkaroon ng panibagong hanap buhay. Amen. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Ganun din po si Nelly Candogonan. Ang kanya pong panalangin na patuloy na kagalingan sa mga sakit ng kanya pong ipinamamagitang si Pepito Gamueda at Atenya Bilog. O Diyos, ayon sa nasa ng kanyang puso, gaya ng iyong mga pangako, ikaw ang Diyos na sa kanya at sa amin ay patuloy na gagawang makapangyarihan. Amen. Sa mga nagtitiwala sa iyo may kagalingan. Sa mga nagtitiwala sa iyo may kasapatan. Amen. Ganon din po, Diyos, sa amin din ipinamamagitan si visitation o Giyab Karungan para sa money claim ng Ariasian or employees. Panginoon, ikaw ang patuloy na gumawa. Ganon din po si Nimpa Sarmiento, ang panalangin para sa kanyang sambahayan na magkaroon ng kagalingan, kasapatan, at ikaw ang Diyos na patuloy na gagawang makapangyarihan. Amen. Ikaw ang Diyos na mahayag sa kanilang buhay, at ikaw ang Diyos na mangyari sa bawat isa sa kanila. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Patuloy po naming inilalapit ang kahilingan ni Jennifer Rendora para sa kanyang kagalingan, sa kanyang karamdaman. Amen. Walang imposible sa iyo, dakilang Opo, Diyos. Panginoon. At ang kagalingan ay nagmumula sa iyo. Siya nga Ang po. kalakasan ay nagmumula Yes, sa iyo. Lord. Amen. Hallelujah. Ayon sa kanyang pananampalataya, ipagkakaloob mo ang kanyang kahilingan. Siya nga po. Gayon din ang kahilingan ni Mila Mendoza. Tulungan mo po
na maging normal ang blood pressure, blood sugar ng kanyang mga kapatid, Amen. Boyet at Romel. Tulungan mo, Panginoon, na ikaw ang siyang kumilos at gumawang makapangyarihan Siya nga po. Amen. sa kanilang mga katawan na ngayon ay tumataas ang kanilang blood sugar. Amen. Gawin mong normal, Panginoon. Siya Opo. nga Glory to God. Gayon din ang kahilingan ni Jovi Kawamura para sa kanyang sambahayan at sa kanyang mga kapatid na nasa Mindanao. Siya nga. Ang sambahayan nila na si Anthony, Kenneth, Ricardo at Mika. Abutin mo sila, Panginoon, Opo, Panginoon. Amen. ayon sa kanyang pagnanasa na sa pamamagitan ng panalangin sila ay maaabot ng iyong mayamang Yes, Lord. kahabagan at Hallelujah. pag-iingat. Amen. Gayon din ang kahilingan ni Maria Pedraha para sa kanyang para kay Sister Josie Ramboyong at Brother Teyon Pedraha, ang lubos na kagalingan sa Siya kanilang nga po, karamdaman Diyos. Hallelujah. na ubo, sipon at lagnat. Tulungan mo, hipuin mo ang kanilang mga Amen. katawan Amen. at ang lubos na kagalingan ay kanilang maramdaman at Amen. maranasan mula sa iyo. Hallelujah. Glory to Gayon God. din ang kahilingan ni Mila Clamor na ang kanyang unspoken prayer request. Ano man po ito, ikaw ang nakakaalam at nakakabatid. Amen. Amen. Ngunit ayon sa kanyang pagtitiwala at pananampalataya, ikaw ang siyang Diyos ang gagawang makapangyarihan. Amen. Glory to Amen. God. Maging sa kapatid na Johan, ang patuloy na kagalingan sa kanyang karamdaman, maging normal ang mga gagawing laboratory test sa kanya sa susunod na linggo. Amen. Maghimala ka, Panginoon, Yes, Amen. at Lord. gumawa kang makapangyarihan. Lubos na kagalingan ni Yuan sa kanyang ubo ay Amen. kanyang makamtan. Maraming salamat po. Glory Ang to mga God. lumalapit sa iyo na may pananampalataya ay ikaw ang siyang gumagawang makapangyarihan. Amen. Maraming salamat po. Glory Praise the to Lord. God. Glory to God. Glory to God. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat po sa mga listeners po namin na nagpadala ng kanila mga prayer request ngayong gabi at asahan po ninyo na ang Diyos ang maglalaan ng katugunan sa inyo pong mga bawat inilapit. At makakaasa po kayo na hindi lang po kami nananalangin sa radyo, meron po kaming mga takdang oras ng pananalangin at asahan po ninyo na ang inyong mga prayer request na ipinapadala ay isasama po namin sa amin Praise the pong Lord. mga Amen. ginagawang Glory to God. pananalangin araw-araw. Purihin ang Panginoon. At bilang pagtatapos, tayo po'y magwawakas sa pamamagitan ng panalangin. Ama naming Diyos, Praise the Lord. pagpalain mo rin ang mga kaibigan namin Yes, na Lord. Amen. hindi namin nabanggit ang kanilang mga kahilingan. Amen. Ang mga kaibigan namin, ang mga listeners namin na nangangailangan ng kagalingan sa kanilang mga sakit, Oh, siya nga po. katugunan sa kanilang mga pangangailangan, Glory to kalutasan sa kanilang mga suliranin na Amen. pinagdaraanan, Yes, Lord. Glory to o anuman ang Hallelujah. kanilang mga kalagayan, Praise the Lord. Amen. anuman ang Glory kanilang to God. mga kahilingan. Siya nga. Ikaw po ang maglaan ng tugon sa kanila. Amen. Amen. Ito ang pangako mo sa amin na kung kami lalapit, dakilang Diyos, anumang aming hihingin sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoong Amen. Hesukristo, Praise the Lord. ay iyong ipagkakaloob ang katugunan sa amin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pagpalain mo rin ang mga kababayan namin na mga may sakit. Amen. Oh, siya nga po. Abutin mo sila sa Yes, kanilang Lord. mga Hallelujah. iba't ibang mga karamdaman. Lalo na yaong mga nasa bingit ng kamatayan. Hallelujah. Ang ibang mga kababayan namin na maaring bedridden, bunga ng kanilang mga sakit. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Palitan mo ng kaginhawaan Amen. ng kanilang Praise mga, the Lord. Glory to Glory. God. ang mga kirot na kanilang Hallelujah. nararamdaman, Siya nga bunga ng po, kanilang siya mga nga po. sakit. Oh, Alalahanin mo rin po ang aming bansa. oh, hallelujah. Tulungan mo po ang aming mga lingkod bayan, kasangkapanin mo sila Siya nga po. upang mabuhay kaming tahimik, Amen. mabuhay kaming payapa, Yes, Opo. Lord. at magawa namin na may buong kalayaan ang aming paglilingkod sa iyo. Praise the Lord. Patuloy mong pagpalain ang himpilang ito, Panginoon. Praise the Ang Lord. management, ang staff,
Ingatan mo ang araw-araw na pagsasahimpapawid Amen. ng mga programa Praise ng the Lord. DZAT. Pagpalain mo rin ang bawat mga tumatangkilik. Amen. Ang Glory bawat to God. mga masusugid na mga taga-subaybay, humantong sila sa lubos na pagkaunawa ng iyong banal Amen. na Amen. kalooban. Glory At to sila'y God. akayin sa tunay na paglilingkod sa iyo. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po, O Diyos, Thank you, Lord. sa pangalan ng aming Panginoong Praise Jesus. the Lord. Amen Amen. and Praise amen. Purihin ang Panginoon. Nais din nating kilalanin at pasalamatan ng Diyos sa mga answered prayer ng ating mga Praise taga-subaybay God. Glory to mula kay God. Zenaida Gano Almuete. Amen. Luwalhati po sa Diyos, gumaling na po ang aking karamdaman na Praise the gastritis at panghihilo at pagsusuka. Amen. Praise the Lord. Praise Praise the the Lord. God bless you, Sister Zenaida Gano Almuete. Praise Purihin the ang Lord. Panginoon. Praise God. Totoong Glory ang to God. Diyos ay tumutugon. Ang Amen. Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin. Answered Amen. prayer din mula kay Rochelle Arizala Bagtas. Praise be to God. Answered prayer po. Magaling na po ang aking myoma Praise the Lord. at adenomyosis based on my ultrasound result today. Thank you so much po sa Panginoon sa tulong ng mga pananalangin ng mga prayer power staff and pastors. To God be the glory. God bless you, Sister Rachel Arizala Bagtas. Totoong Praise God. napakabuti ng ating Panginoon. Praise the Lord. Maluwalhati po ang Panginoon. Nais nating batiin ang ating mga mula pa kanina ay umaantabay. Hindi naman lahat ng mga listeners natin ay gustong magpa-pray. Yung iba ay mga prayer partner natin. Praise the Pastor Christine, Pastor Praise Almar, God. habang binabanggit natin ang ating mga prayer requests, nandyan sila para ayudahan ang ating mga pananalangin sa Praise the Panginoon. Lord. Magandang gabi at masayang pakikinig kina Jenny Orenza, Rebecca Suni Castro, Jocelyn Alibugha. Maraming salamat po, Sister Mercy Quintiliano. Good evening, Pontiliano Celeres, Gumisong, Hanimi, Roman Christy Cunanan, Ayla Sanzo, Jasmine Copan, Asotilia Wakan, at Lily Visaya. Happy listening! Maraming salamat po sa inyong Praise pakikinig. God. Happy listening po kay Jasmine Cupon, Asustilia Okan at si Lily Bisaya. Ganon din po, happy listening po kay Erwin Bautista at kay Ligaya Balanza. Gayun din po, maligayang panonood at pakikinig kay Leo Bolilla, Emelita De Vera, Edith Ano, Casey Satiembre, at Ninya Ador Coral. Pagpalain po tayong Praise lahat ng God. Panginoon. Praise the Lord. At sa marami pang mga listeners natin at mga viewers natin, maligayang pakikinig po. At sa lahat ng mga kapatiran sa PMCC Poitwat sa Quezon Marinduque District at sa lahat po ng mga manggagawa sa buong Quezon Marinduque District, lalong-lalo na dyan sa bahagi ng Marinduque. Maraming Praise salamat God. po sa Praise inyong the Lord. pagsubaybay. Thank you Tayo so ay much. malakas na napapakinggan. Amen. Diyan po sa bahagi ng Buwak, sa Santa Cruz, sa Praise Buena the Lord. Vista, saan pa ba? Ano pa yung mga bayan dyan sa Torrijos, Marinduque? Torrijos. Marami tayong mga listeners dyan sa pamamagitan ng Transistor Radio. Sa ngalan po ng ating mga Praise the Lord. nakatuwang Praise sa God. Technical Department, maraming salamat at sa ngalan po ng ating station manager, Pastor Margie Licaido, at sa mga regular na nakakasama po natin dito sa programang Prayer Power, Pastor Ramon Licaido at Sister Riza Praise Calyao. At sa ngalan din ng ating mga co-host ngayong gabi, Brother Ken Marte, Brother Marvin Solina, at si Pastor Christine Praise God. Bautista at Pastor Elmar the Lord. Mamangon. Maraming salamat po. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Ronald Ruiz. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay mula pa kaninang alas 7 ng gabi hanggang sa mga oras na ito. Praise Sumayin the niyo po ang Lord. mayamang biyaya Amen. at pagpapala ng ating Panginoon. Good evening and God bless everyone. Praise the God Lord. bless you po. Praise God.
Panginoon.